Napagtanto ko na bakla pala ako nung grade 3. Ew, ate! Hello mga ate at kuya! Tito Mars is here. Nandito na naman po tayo para sa isa nating vlog. And for today's video po, ang gagawin po natin is 25 facts about me. Malakas mga artista, di ba? Para alam niyo yun, mas lalo nating makilala yung bawat isa. Malaman niyo talaga kung sino ba talaga si Tito Mars, ano ba talaga yung ugali niya, ano ba talaga yung mga ayaw niya, ano ba talaga yung mga gusto niya, at yung mga paborito niya. Ano pa kayo hinihintay natin? Let's go! Ew, ate! Ang totoo ko pong pangalan ay Maron Aril Osabel. Minsan po, tinatawag po nila akong Ron, Maron, Omar, Lion King, ng mga tao dito sa social media. Pero ang tunay ko po talagang pangalan ay Maron. Pinanganak po ako noong September 1993. So, 30 years old na po ako ngayon. Nakatira po ako ngayon sa Quezon City, pero pinanganak po ako sa Maynila, sa may Pabella Hospital. Gaya nga ng sabi ni Hev Abby, Quezon City girls, kumunan ng iya. At alam niyo ba yung kanta na yun? Panganay po ako sa aming magkakapatid. Tatlo ho kami. Ako, yung pangalawa namin, 24 years old, nag-graduate na po ngayon. College ngayong June. Maraming salamat. Diyos ko, kahit pa paano ba yung magkakaroon na ng isa pang tao magtatrabaho sa pamilya namin. Yung bunso, is 16 years old kung hindi ako nagkakamali. Siya yung nag-video sa akin. Kaya huwag niyo na pong i-issue. Hindi ko po jowa, hindi ko po boyfriend. Yung nag-video po sa mga nakaraang video ko na pumunta po ako dun sa lola ko. Wala po gano'n! Yung nanay at tatay ko po is nandito rin po sa Quezon City. Kaso nga lang, magkahiwalay po sila. Naghiwalay po sila nung grade 5 po ako. 8 years old, kung hindi ako nagkakamali, or 9 years old. Simula naghiwalay sila, nagkaroon na sila ng sarili nilang magkaibang bahay. Pero kahit papano, pumupunta-punta pa rin naman po ako sa kanila paminsan-minsan, bumibisita-bisita. Pero syempre, hindi ko na rin sila iniistorbo sa mga sarili-sarili nilang buhay. Ako po ay nakagraduate ng Hotel and Restaurant Management sa Bestlink College of the Philippines noong 2013. Kung taga Quezon City kayo, siguro naman po medyo naririnig-rinig niyo yun. Yung school po kasi na yun, nung mga panahon na yun, yung po yung meron mga pinakamurang tuition, parang 5,000 lang. Makakapag-enroll ka na, tapos yung 5,000 na yun na yung mismong bayad mo sa isang SEM. Sa isang taon, may 2 SEMs lang. So parang 10,000 lang, di ba? Hindi mabigat. Kayang-kaya ng budget namin. Kaya, doon ako nag-aral. Yung una kong trabaho pagkatapos graduate is call center agent. Nag-call center agent ako sa may teleperformance, sa may bandang Fairview. Ang unang-una kong sweldo doon is 14,000 pesos. Pinili ko mag-call center pagkatapos gumraduate kasi kailangan talaga ng pera. Kahit papano kailangan talagang magkaroon ng pera pang tulong sa pamilya, pang tulong sa sarili, pang gastos. Kaya hindi ko na muna inisip mag-apply sa mga hotel, sa mga barko pagkatapos kong gumraduate. Kaya diretso call center na talaga ako noon. Ang paborito ko pong pagkain ay gatang laing. Bicolano kasi kami ate. Kung napanood niyo yung mga videos ko nung nakaraan, yung lola ko, sa side ng nanay ko, taga Bicol sila. Kaya lumaki kami na ang madalas namin kinakain is yung mga gata talaga. Gatang dahon ng malunggay, gatang laing, gatang santol, gatang tulingan, yung mga ganun. Ang pinakaayaw kong pagkain ay yung mga maaanghang naman. Diba? Taga Bicol, tapos hindi marunong kumain ng maanghang. Hindi ko alam, pero kasi yung kakayanan kong kumain ng maanghang, parang ang baba-baba. Parang konting kain lang ng maanghang na gata, Bicol Express. Hindi ko na kaya, kumakati na yung ulo ko, tapos pawis na ako. Parang sumasakit yung tiyan ko. Kaya sabi ko, hindi ko talaga kaya kumain ng masyadong maanghang. Ang favorite color ko is color gray. Hindi lang halata kasi lagi akong naka-white. Hindi lang ako mahilig magsuot talaga ng gray kasi parang naiinitan ako. Lalo na ngayon, di ba, sobrang init. Kaya white yung lagi kong sinusuot. Pero favorite ko talaga gray. Napagtanto ko na bakla pala ako nung grade 3. Elementary. Siguro 8 years old ako noon. Kasi mahilig talaga ako sumama sa mga kababaihan. Ganun naman talaga pag mga bakla, di ba? Yung mga tropa mo nung mga elementary,
high school, kinder, is purong mga babae talaga. Tapos ayun, naramdaman ko na, ay, my God, bakla pala talaga ako. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy na siya hanggang ngayon. Pero nagkagusto na rin ako sa babae, nakatrabaho ko dati sa teleperformance. Nakakaloka nga kasi hindi ko alam na yung panlalandi niya pala na joke-joke lang. Eme-emeng landi-landi lang sa akin. Bibigay naman pala ako. Kasi bayot, nagkagusto. Ang kaganapan nga dito kapag pupunta kami ng mall, tinatanong ko kung ano bang gusto niya. Gusto mo ba ng damit? Gusto mo ba ng milk tea? Gusto mo ba ng pagkain? Alam mo yun, parang jowang-jowa talaga. Tapos, pagkatapos nun, nahimasmasan ako. Ala, bakla pala talaga ako. Pero buti na lang, hanggang ngayon, ngayong 30 na kami, magkaibigan pa rin kami. Kapag naiisip namin yung landian namin na yun, yung jowa-jowa eme namin na yun, natatawa na lang kami. Wala po akong lahi, purong Pilipino po ako. Mukha lang po akong may lahi, Shih Tzu, Labrador, Spanish sardines. Pero purong Pilipino po ako. Wala po akong nilalagay sa bigote ko para lumago. Nagulat nga rin po ako nung mga panahong hindi po ako nag-aahit. Pinalago ko talaga to, hindi dahil sa ganito. Pinalago ko talaga tong bigote ko kasi pinipimples po ako dito. Natatantad po ako dito ng mga acne, ng mga tigidig dito sa parte na to. Hindi ko alam yung dahilan pala. Hindi ko alam yung dahilan pala. Kaya pala lagi akong pinipimples at sagad na sagad yung tagyawat ko dito. Yung pagtubo pala ng bigote ko. Kada ahit ko pala, nagkakaroon ng irritation. Kaya kinabukasan, may pimples na naman. So ang ginawa ko, tinigil ko yung pag-aahit. Tapos ito na, nagkaroon ako ng bigote. Basta wala pa yung pimples ko. Kung alam ko lang, na yun lang pala yung makakapagpagaling sa mga pimples na nandito ko, na mga tigidig na sagad na pulang-pula. Sana matagal ko na talaga tong pinatubo. Sa 30 taon na nabubuhay po ako, 2 pa lang po yung naging jowa ko. Parehas po silang bakla, wag po kayo mag-alala kasi hindi naman po talaga ako. Yung 2 po na yun, nasa ibang bansa na at masaya rin po sila sa mga buhay nila. Pinaka-paborito kong place dito sa Pilipinas, itong kwarto ko. Kasi wala lang, okay naman ako dito eh. Kahit papano, may aircon naman, may wifi. Hindi naman ako masyadong nalabas din. Tsaka kapag dito lang, higa-higa ka lang, simple-simple lang, wala ka rin masyadong gastos, di ba? Nasubukan ko na rin pong magtinda-tinda nung kabataan ko. Nagtinda po ako ng suman, nilako ko po yun dito sa barangay namin, sa mga tricycle driver, sa mga nanay, sa mga bahay-bahay. Kasi yung lola ko dati, gumagawa siya ng suman. Tapos ako yung pinaglalako niya para may extra budget. Ako mga bayot! Bukod sa pagbebenta ng suma, nasubukan ko na rin pong mga lakal ng mga pako, yung mamulot ng pako sa kalsada, yung mamulot ng mga tansyan, mamulot ng mga plastic. Tapos napakaswerte na namin nun kapag meron kaming nakuhang electric pan na sira sa kalsada. Kasi yung likuran nun tanso, susunugin namin yung tanso. Tapos pag nasunog na namin siya, ibebenta na namin siya. Tawa-tawa na kami doon. At may thrill. Nangunguha kami ng mga pako sa may ilog. Sa likuran ng bahay namin. Kasi di ba yung bahay namin sa likuran ng ilog? Pag bumaba ka doon, meron ka doon makakita mga bakal-bakal, mga pako-pako. Kaya madalas, doon kami nangangalakal sa ilog. Kapag may mga celebration o kaya may mga inuman dito sa bahay, ang lagi kong hinahanap is yung chocolate na cloud nine. Yung may mani-mani talaga. Hindi ko alam, nasasarapan kasi ako doon. Pag umiinom ng alak, tapos lalagay mo yung chocolate na tig-pipiso o kaya yung honey bar. The best! T-shirt ang paborito ko kasi sobrang komportable, lalong-lalo na kapag aalis. Siguro dahil matanda na ako, 30 na ako, kaya medyo hindi na ako into fashion, into powerful atake ng mga skinny jeans, yung mga ganun. Hanggat maaari, mas gusto ko na ngayon yung mga komportabling damit. Kahit hindi man ganun kaganda, alam niyo yun, basta hindi pinipilit, basta komportable, okay na. Pinaka-hate ko is yung taong hindi marunong magbayad ng utang. Alam ko hindi lang ako yung may hate nito. Alam ko pati kayo. Inis na inis din kayo sa mga ganitong klaseng tao. Kasi hindi lang naman pera yung hinihiram mo kapag umuutang ka sa isang tao, di ba po? Pati po yung tiwala. Diyos ko naman, nagigigil ako. Nung bata ko, naranasan kong sobrang mabully ng mga lalaki na mga kapitbahay namin. Yung tipong dumadaan na sa pisikalan, dumadaan na sa pambabato ng mga kung ano-ano, pangsusuntok, pangsasampal, ng mga kabataan ko doon sa bahay na pinuntahan ko, sa bahay ng lola ko. Kaya ngayon talaga kapag meron akong nakikitang baklang bata na inaapi ng mga lalaki dyan, o kahit na sino man talaga, naku, talagang sinasaway ko talaga ate, kasi alam mo yun, yung inis.
Yung inis, nakakainis. Nakakainis yung mga taong ganun sa mga baklang bata. Hayaan niyo mga baklang bata. Mahilig ako sa mga crime suspense movies. Ayoko yung mga horror na mga zombie-zombie O yung kaya horror na may mga kumakagat-kagat dito, may mga dugo-dugo, may mga multo-multong lumalabas. Hindi ko feel yung mga ganun, hindi ko bet yung mga ganung klaseng palabas. Gusto ko talaga yung mga crime suspense. Kung alam niyo yung Invisible Guest, Fractured, Forgotten, na mapapanood nyo sa Netflix, ganun yung mga klaseng eksena, ganun yung mga klaseng takot na gusto ko Alam mo yun, pag napanood mo siya, wala, siya pala yun. Di ba papagaling ka na talaga? Kahit matangkad ho ako, takot po ako sa mga matataas. Kaya hindi ko talaga kayang sumakay sa Ferris wheel sa Star City. Nung nag-Star City kami bago pa masunog yun, Diyos ko, hindi ako makagalaw. Sobrang takot na takot ako. Kasi di ba minsan nag-stop yun sa pinakataas. Kapag nasa taas ka, nakitang-kita mo na lahat. Yung Mall of Asia, yung mga ilog. Tapos pag tumingin ka sa baba, ate. Hindi ko alam kung ako lang ba to. Opo, matangkad po ako. Pero takot na takot talaga ako sa mga matataas. Diyos ko! At ang pinakahuli po sa 25 facts about me, meron po akong tato. Nag-iisang tato. Ito po siya. Hindi po yan political Hindi po yan Lenny. Wala po yung connection sa mga ganong klaseng bagay. Rosas po yan na maliit na dito ko nilagay. Kasi gusto ko yung minimalist lang. Tsaka ayoko yung masyadong halatang halata. Pinili ko yung rosas kasi minabasa ako na isang salita. Ang sabi doon, it's okay to bloom alone. So kahit mag-isa ka, kahit ikaw lang mag-isa sa buhay mo, okay lang na ikaw sa sarili mo lumago, ikaw sa sarili mo mag-bloom, ikaw sa sarili mo tumaas. Kaya ito yung pinatato ko. Ew, ate. Ayun! Maraming salamat po sa lahat po ng nanood, sa lahat po ng nakinig, sa lahat po ng mga tao naging interesado sa 25 facts about me po. Sana po ngayon kahit papano medyo kilala na po natin yung isa't isa sa personal na level kasi meron na po kayong mga alam na mga impormasyon na hindi ko naman po talaga nilalabas masyado sa social media. Pero dahil ang YouTube channel po na ito ay para po sa atin, para po lalo nating makilala ang bawat isa, sinabi ko po sa inyo yun. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po nating vlog. Bye!